Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan. Kasi pag doon siya lumaki na, matatandaan niya na yung kabutihan, na bawal pala ang magsugal, bawal yung mang-api ng kapwa bata, bawal manakit, bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yon, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yon. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. At ang isa sa paraan ng pagtuturo, pagka ang anak mo meron ng kaisipan, kasi yung mga maliliit na bata, hindi pa marunong mag-isip yun eh. Mula 2, 3, 4, 5 taon. Hindi pa masyadong gumagana ang kaisipan ng bata. Pagka mas matanda na doon, ang utos naman ng Diyos sa bagong tipan, doon sa 6 ng Efeso, 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan ang nakasulat. Pagka marunong nang umintindi ng salita, nakakaintindi na, may kamalayan na, huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw, minumura mo yung anak mo, malalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Kasi ako naranasan ko sa nanay ko. Pag gumawa ako ng mali, anak, sabi niya, mali yung ginawa mo. Huwag ka nang uulit, ha? Kung mo bata ka, hindi mo masyado nakikinig. Makikita ko yung nanay ko, luluha. Namamalo ang nanay ko pero pag namalo siya, at parang hindi mo siya iniintindi, iiyak siya, luluha siya. Napakatinding tanim sa puso ko nun na ang nanay ko napaiyak ko dahil sa hindi ako nakikinig. Kasi ang nanay ko po, maikwento ko lang sa inyo, pagka nagsasalita siyang mali yung ginawa mo, kaya mali yung ginawa ng kapitbahay mo na bata, inapi ka, lagi siyang may sinasabing talata sa Biblia. Ang nanay ko po, kabisado niya yung mga talata na naririnig niya. Kaya pagka parang hindi ka nakikinig sa kanya, maiiyak ang nanay ko. Natatandaan ko, napakaganda ng epekto sa akin na mahal ko kasi ang nanay ko para mapaiyak mo siya dahil hindi ka nakikinig. Mahigit pa yun sa pinalo ka eh. Kaya natatandaan ko yung mga talata na sinasabi sa amin ng aming ina. Hindi yung laging galit na galit. Merong ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Ganon, sasabihin sa anak. Panghahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo, ang naitatanim mo sa puso ng anak mo, galit. Ang sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, itong remedyo, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, uumpisahan mo nang sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yon. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yon sa kanyang sarili. Hindi ko mo sinabi mo lang, aasa ka lang dun sa kapangyarihan mo bilang magulang. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Huwag kayong laging galit sa bata. Kung halimbawa, may ginawang mali, pinalo mo, ipaunawa mo na kaya kita pinapalo, anak, ayaw kong lumaki kang magnanakaw, ayaw kong lumaki kang swail, ayaw kong lumaki ka sa barkada, dahil mahal kita. Pag naunawa ng bata, mahal mo siya,
Hindi siya magagalit sa'yo. Mapapamahal ka sa anak mo. Yung kasi naranasan ko sa buhay Nakita ko ang intensyon ng aking mga magulang sa pagtuturo sa amin pagka kami mali. Nakita ko pagmamahal, kaya naramdaman ko yung natural na pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi yung kagaya ng ibang magulang na nagkamali yung bata, sasabunutan, babatuhin, mumurahin, kung ano-ano, yun. Para bang hahamunin mo, subukan mo. Yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan nun na lumaban sa'yo. Sabi sa Biblia, ganon, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Turuan nyo sila. Yun ang kahalili nun. Na kung halimbawa, imbis kagalitan mo, ang ihalili mo, turuan mo ng aral at saway ng Panginoon. Ang problema naman, yung magulang din, hindi naman marunong ng aral. Kaya ang mayor parte ng sosyedad ng tao, lumalaki ang mga bata, walang galang sa magulang, lalo na sa ating panahon. Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Kasama na dyan yung mga bata. Masuwayin sa mga magulang. Sa mga huling araw, itong ating panahon na ito, tayo mabubuhay sa panahong mapanganib. Mapanganib ngayon Ang unang-unang dahilan ng panganib ngayon, ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga sa pag-ibig sa salapi, kahit mapatay yung kapwa-tao, kumita lang siya. Diba? Merong mga gumagawa ng gamot, peke. Kumita lang siya kahit yung iinom ng gamot mamatay sa maling gamot. Merong gano'n, namemeki ng mga gamot Napakarami niyan. Maraming panganib ngayon. At ang isa sa panganib, yung tao maibigin sa salapi, tapos ang isa, masuwayin sa mga magulang. Merong anak ngayon, pumapatay ng magulang. Yung nakita ko lang sa internet na pinakita sa akin, may nakita ako doon sa isang computer shop. Tinatawag nung magulang yung anak, siguro para kumain o para umuwi. Abay, nagalit yung bata, pinagsusuntok yung nanay niya. Hindi ka ako nito. Wala kang utang na loob sa magulang mo dahil lang sa computer. Ang nanay mo, susuntukin mo. Napakasama ng impluensya ngayon ng mga ginagawa ng tao. Yan tayo dapat na magbantay sa ating mga anak. Kasi sabi sa Biblia, ang mga bata sa ating panahon magiging masuwayin sa mga magulang. Napakasasamang klase ng mga bata ang ipinoproduce ng ating henerasyon dahil dyan sa computer, dahil sa kung ano-anong batas, tapos bawal pampaluin. Baliktad na mundo ngayon Bawal nang paluin ng bata, kinalimutan na ang batas ng Diyos. Kaya alam na alam mo, yung gumawa ng batas na yan, kung sino man yung gumawa ng batas na yan, sa iba-ibang bansa sa buong mundo, walang malay sa Biblia yung mga yan. Hindi manununod sa Diyos yung mga ganyan. Na ipagbawal mo na totally yung corporal punishment, na kahit naman yung corporal punishment hindi naman para masaktan ng todo yung bata, kundi lang para maituwid mo. Tawag sa Biblia, rod of correction. Iba naman mag-analyze yung iba. Hindi naman violence yung papaluin mo yung anak mo. Violence ba yun? Papaluin mo lang naman. Dapa. Mali yung ginawa mo. Ba't ka nanuntok ng kalaro mo? Dapa, huwag mo nang uulitin. Ganun lang. Violence ba yun? Pagtuturo yun Nasa Biblia yun Ang Diyos din namamalo
pagka ikaw matigas ang ulo, papaluin ka rin ng Diyos eh. Sa Biblia, ang ibig sabihin nung pumapalo sa anak paminsan-minsan, hindi siya malupit, hindi siya violent. Gusto niya lang ituwid yung kanyang anak. Tapos pag nakakaintindi na, turuan mo ng aral ng Diyos. Yon. Mag-aral ka ng aral ng Diyos sa Biblia, turo mo sa iyong anak. Nakita mo lalaking mababait.